Tara! Kailangan natin magkatakas dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para malito sila. Baka mapahamak ka. Huwag mo akong isipin. Itulak natin to, Ginoong Ibarra. Sumakay ka na sa bangka, Ginoong Ibarra. At magtago ka sa ilalim ng palap para hindi ka nila makita. At paano ka, Elias? Huwag mo na ako alahanin, basta. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Elias, mag-ingat ka. Oo, ako na bahala sa sarili ko. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Vamonos! Rapido! Fuego! Buenos días a todos ustedes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, ay malalagos tayo sa mga palayan. Kung mangyayari man, walang maayos na lawa sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang sino man ang nakaisip nito. Pagbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarhan ang dating ilog Pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pundo upang ipambabayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan. Pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mamayanang magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang may dulot niyan. Mga kaguluhan? Basilio. Kapitan. Kamusta pala binubuo niyong akademya na wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paralang gagamitin. Kung hindi matutuloy yan, iba kasi tutuloy pa Tres Isabela. Ngunit niragaluhan na natin dalawang kapalit kastanya at nangako siyang tulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Pag-aambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan, ibibigay namin sa mga mga Mabuti naman kung ganun. Sana maging matagumpay ang iyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa itaas at may kailangan pa akong gawin. Sige, Kapitan. Tila nagkakatuwaan kayo riyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senior Simon. Ikagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan ng serbesa roon. Tayo'y uminom ng alak. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora, masama raw ang puro tubig ang iniinom. Ipabatid mo rin kay Padre Camora na kung tubig na lang ininom niya kaysa sa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam namin ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang Kastila naman ay apoy. Alam nating lahat ng pumapatay sa apoy ay tubig. Ganon ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghang ito? Ito hindi ka babalaghan, senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, mauna na ako. Parang napakatapang mong sumugot ni Senior Simon. Halos kinakatakutan ko siya. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal, patalit na kaibigan ng Kapitan Angario. Ganon ba? Mawalang galang na po, Kapitan. Ngunit, nalalaman niyo ba kung saan banda ng lawa napatay ang isang ginoong nagngangalang? Ibarra? Ibarra? O Ibarra ba yun? Ibarra, Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit asa na nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, at ngayon, 13 taon na ang nakalipas na mangyari iyon.
Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Kasama sa libing ng kanyang ama, di ba't isa rin siyang filibustero? Iyan ang tinatawag na murang paglilibing. Tama ba, Padre Camora? Sadyang hindi magkakaroon ng mga marangal na libingan iyan. Mga filibustero, sulit. Teresforo, mabutit nandito ka. Magandang araw, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkakamali kayo ng pagbayad ng buwis sa 13 taon. Ngunit, nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kalayaang pamimirisyo. At ngayong ayaw ko magbayad, abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay iba dahil yung pagpapabaya. Ibig sabihin lang ito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati maliit na halaga lamang yan. Ngayon 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi! Sa korporasyon! Hindi! Lalaban ako! Itay! Itay! Huli ang lalaki niyan at gawin inyong kawan. Magandang araw sa Tangselo. Magandang araw, Huli. Aalis na po ako. Hindi man lamang ako binati ng maligayang Pasko ni Huli. Maligayang Pasko, Tandang Selo. Maligayang Pasko po. Tandang Selo! Nako! Napipi na si Tandang Selo! Nako! Napipi na! Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? At anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong ginugunit, nakaraan na po ng 13 taon. Dito rin po sa mismong puok na ito, nung una tayong nagkakilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila, isang taong alam ng lahat maliban sa akin, napatay na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ipakahamak. Di mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 13 taon na ang nakakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-apit. At ngayon ako'y nagbabalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang naisip na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataang wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Aanhin natin ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang pagkatao at ating karapatan. Mali ang inyong iniisip, Ginoong Simon. At ano ang mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isang lamang akong hamak na estudyante, walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at hirap na hukuman at magbintang ng kung sino-sinong mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay ikakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabilang sa mga taong uhaw sa katiwaran.
Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Huwag iyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig at isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Sagani, puting estudyante. Sa tingin ko'y dapat pagbigyan ng mga estudyante. Anong sa palagay mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudyante. En el cielo. Hágase tu voluntad en tierra como en cielo. Danos hoy nuestro... Huli, huwag ka namang magdasal na parang nagmamadali. Halika rito, sabayan mo ako. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre, vengado tu cielo, hágase tu voluntad. Ito, magbasa ka ng mga polyeto ng mga praile upang matuto ka naman. At tandaan mo, hindi ka pwedeng umuwi. Anong Quiroga? Kamusta? Senior Simon, mahirap ang ating negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka nila maabala. Pero, Senior Simon, marami ang may utang sa atin na hindi ko masingil. Wala silang ibigay ng resibo para sa ating masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. O nga pala, may ilan na pala kung ipapasok na kahon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mapanganib yun, Senior Simon. Huwag kang matakot, akong bahala sa iyo, Quiroga. O siya. Ikaw na ang bahala diyan. Si Dante, nahuli na naman ang asawa niya. Hoy! Sa akin ng lupang ito! Pawalan niya ako! Pawalan niya ako! Tulungan mo ako, Hermana Bali. Ang aking kasintahan na si Basilio ay nakakulong. May kakilala akong maaaring makakatulong sa'yo. Halika, sasamahan kita. KS Iha, anong maaari kong may tulong sa iyo? Nakakulong ho ang aking nobyo na si Basilio at kailangan ko siyang pakawalan bukas. Maaari mo ba akong tulungan? Maaari kitang tulungan. Susulatan ko ang alperes upang makalaya na siya bukas. Maraming salamat po, Padre. Walang ano. Sundin mo ako. Susulatan ko ang alperes. Saan ho tayo papunta, Padre? Kung bahala, sundan mo naman. Isa kang magandang dalaga, Huli. Anong ibig mo sabihin, Padre? Anong ginagawa mo? Tulong! Pagbigyan mo naman ako. Oh, tulong! Huli! Huli! Huli!
Hindi na dapat mabuhay isang maruming babaeng kalaya ko. Huli! 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 Ginoong Simon! Oh, Basilio, anong sadya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinasala ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala ako ibang nararamdaman kundi galit at paghiganti. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming pinigis, mga kasawiang niyambak at mga pangaapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa ikalawa ay kakasal na ang anak ni Don Pelaez. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay liwanag, ngunit pangsamantala lamang sa oras na ayusin ang metsa. Boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila'y magtipon-tipon at sumugod ang mga Mestizo, Indio, Inchek, Kastila. Lahat sila'y masasawi, kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-iingat din kayo, Ginoong Simon. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating ka. Halika, samahan mo muna kami sa pagkainan. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi na makakapagtagal pa. Ano? Hindi ako makapapayag na makakaalis ka kaagad. Halika, samahan mo muna kami. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang ayaw mo munang kumain kahit saglit? Salamat sa inyong alok. Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin ngayon na hindi pwede ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauna na ako. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ang ganda ng lamparang nanggaling kay ayos ng dali at namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lang itong ayusin. Sandali. Ano ito? Manites Selfaris Juan Crisostomo Ibarra? Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala dahil hindi naman yata totoo yan. Ngunit nanggaling ito sa isang taong matagal ng patay. Tunay ang masama itong biro. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Di kaya't gusto niya tayong patayin? Huwag niyo nang alalahanin iyan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Camora, itaas ang mitsa ng lampara. Sige, saglit lamang. Oy, Sagani, saan ka pupunta? Puntahan niyo si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali, huwag ka nang tumuloy. Ngunit, bakit ito na aming huling pag-uusap? Makinig ka lang mabuti. May dinamitang sasabog doon. Kaya utang ng loob, huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit, iba na siya bukas. Isagani! Sagani? Uy, huwag nanakaw! Parang iyon ay isang dinamita. Ngunit, paano siya nabuhay at ano ang ugnayan ni Simon sa nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil! Hanapin at tulihin ang Simon na yan!
Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, itinapon niya lang para sa ilog. Sige, tumakbo ka na. Pero, Ligtas mo ang iyong sarili. Tapos na ang aking misyon. Sir Simon! Sir Simon! Diyos ko! Sandali at ako tatawag ng doktor. Mga gabi na, nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa ako makinig, Sir Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin pag wala tayong mapuntahan. Anak, palaging mo tatandaan na ang buhay hindi lang puro masaya. Minsan, kailangan din nating maranasan ang sakit upang matuto. Tandaan mo na walang maidudulot na bagay ang paghiganti. Magdudulot lamang iyon ng bagong kasamaan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ako ang kanyang pinagparusahan. Hindi kanya bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang labanan. Ginusto ng Diyos na hindi ito isinakatuparan dahil alam niya ito ay mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, maaari na akong mamatay ng payapa. Paalam, Sir.